lost 'cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the gray sky. Look, you asked me to join you, okay? Naglayas tayo. Now you don't even know where we're going? Will you just let me think for a minute, okay? Nauubusan na tayo ng gasolina. Kanina ka pa drive na drive. Will you just shut up and let me think for a minute? Bakit mo ba ako niyayang maglayas? Look, first time I'm going to do this, okay? How do you expect me to... Ikaw ang lalaki. You're supposed to know what to do. Well, I don't know what to do! Oh, what's wrong with you? You're so stupid. This is also stupid. This is not only stupid. This is wrong. Where are we going? I'm taking you home. What? I'm taking you home. Get in the car! Uy pre, nagugutom na ako wala naman akong pera. Ako bahala sa'yo, tara! Sige, atras, atras! Malaki pa! Malaki ang tatabaan! Tsareng! Thank you, ma'am. Ah, ma'am, ako na magbubukas para sa'yo. Ay, sige po. Wow! Ano ba? Huwag na nga. Huwag na nga kasi ayoko. Ay, teka, walang tindang ganyan dito Pang-customer lang yung upuan. Pre, nasan ka na? Ikaw na lang wala dito. Di ba may practice tayo ngayon? Pre, kanina pa ako dito sa 7-Eleven. Teka, saang 7-Eleven ka pa pumunta? Dito sa La Union. Ha? Kahit tagulan na, alam kong ramdam nyo pa rin yung init, kaya perfect ang Nesty Gulp na available at exclusive lang sa 7-Eleven. Kahit saang lugar, pwede kayong sumaya. Para sa more sorpresa, pumunta lang sa kahit saang 7-Eleven branch, buksan ng Click Up para sa Click Promo. Abangan ng promo sa Click Up at punta na sa pinakamalapit na 7-Eleven at baka may pa-surprise pa sa'yo si Nesty. Nesty Gulp exclusive in 7-Eleven's Click Up. Go to your nearest 7-Eleven now! Sugar! Ba, 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 ba. Now watch me whip, hey. Now watch me nay. Oh. Tingin-tingin mo dyan. Gusto mo? Lo, asa ka. Umalis ka nga. Kill this track. Kairita. Papasok ba si ma'am? May tingin ba ngayon? Zumba na naman. Kairita. Sino may pulbo dyan? Wala. Sir, masakit po yung tiyan ko. Kumain ako ng fishbowl na isasaw sa babara ng sando. Po, totoo nga po. Po, salamat, master. Ko pwede pa hibilang ka, di lang tapos sapon. Cutie kay na bay, mura siya og Pikachu. Bago lang nakita, nagsige nag-miss you. Cutie kay na bay. Mark, tigilan natin to. Maghiwalay na tayo. Bakit parang ang dali lang sa'yo ng lahat? Sasayangin mo yung ilang taon, ha? Ganun na lang yung sa'yo, ha, Jane? Oo, Mark. Oo. Ano bang nagawa ko? Hindi mo alam? Mark, ang hirap mong dalhin. Ang hirap mong buhatin sa relasyon na to. Habang tumatagal tayo, parang wala naman nangyayari eh. Jane naman, magagawa naman natin ito ng paraan Kailan pa? Kapag hindi na natin alam yung gagawin natin? Kapag ubos na tayong dalawa, ganun ba? Mark, may pangarap din ako. Gusto kong gumanda yung buhay ko. Pero kapag kasama kita, nahahatak lang ako pababa. Ayoko nang sumama sa paglubog mo, Mark. Kayo gumagawa ng grades nyo. Kung kami gumagawa ng grades namin, hindi ganyan yan. Pinakamababa dyan, 97. Buryong, inis, galit at pagod na rin ba kayo sa laging bloated na tiyan nyo? Ako na ang bahala sa inyo.
Huy, malaking tiyan. Etong sayo. Howdy mga human being! Kagaya nyo ako, kumain or hindi, ang laki pa rin ng tiyan, bloated pa din. Diet, workout, exercise, nakakatulong naman talaga yun para gumanda yung katawan. Pero kung wala ka pa sa era na yun, edi mag-shaping vest ka muna. Sando siya na mukhang maliit, pero kapag sinuot natin to, stretchable siya, kaya talaga mag-fit sa katawan natin. Kahit anong size mo, payat, katamtaman, mataba, kapag sinuot nyo tong shaping vest, ang fit nyo tignan, ang sexy nyo tignan, ang sarap nyo tignan, ay hindi, lalo na sa tummy, sa may tiyan, Diyos ko, yung mga taba-taba nyo, parang nililikom niya talaga, para talaga magmukha kang sexy, magmukha kang fit, ganon. Breathable siya, kaya hindi siya mainit, komportable siyang suotin. Meron na tong iba't ibang color, iba't ibang sizes. Pwede sa babae, pwede sa lalaki. Andyan na yan sa Yellow Basket. Pinrovide ko na yan. I-check out nyo lang para magkaroon din kayo nito. Again, i-try nyo muna bago nyo ako i-judge. Get yours! Hindi ko alam kung na-scam ba ako o nakatulong ako. Howdy mga human beings! So itong video na to is awareness to sa mga kagaya ko na content creator. Merong nag-reach out sa akin, nag-send siya sa akin ng business proposal, portfolio niya. Siya daw ay independent director / writer. So para paikliin natin yung kwento, ang mangyayari is magkakaroon ako ng team. Partnership, parang ganon. Kasi siya yung magiging scriptwriter ko, tapos na-recommend niya yung pinsan niya, which is magiging editor ko naman. So ayun, sa kagustuhan kong magkaroon ng team, di ba? Ang sarap sa feeling na parang ako yung content creator, meron akong scriptwriter, meron din akong editor. So ang mangyayari, magsushoot lang ako na magsushoot. Then ayun, sabi na nating nagkasundo na sa rate per week na script na isi-send, 2 content per week. Then ayun, sabi ko, kuya, next week tayo mag-start, okay, ng trabaho kasi hindi pa magaling yung ilong ko. Pinaderma ko kasi yung ilong ko, meron akong pinatanggal. So sugat siya ng 2 weeks, kaya sabi ko, hindi pa ako makakapag-shoot. So, aanhin yung pagbigay mo sa akin ng script kung hindi ko din naman agad masushoot kasi nga may sugat pa yung ilong ko. Sabi ko, next week tayo mag-start. Sa mga susunod na araw, chat siya ng chat. Sabi niya, kung pwede daw magkaroon ng retainer fee. Parang ano siya, payment first bago magbigay ng service. Sa unang trabaho namin, for example, ngayong week, babayaran ko muna siya bago niya ako bigyan ng script. Then sa mga susunod na work, wala na. Ang mangyayari na lang, service muna bago ko sila bayaran. Nag-call pa kami, nag-meeting talaga kami through call. Then ayun, excited na ako kasi sabi ko, next week magkakaroon na ako ng Team Ken Koy. Imagine, meron na akong scriptwriter, meron na akong editor, so hindi na ako mahihirapan mag-produce ng mga content. Then ayun nga, nangulit siya na nangulit, araw-araw, kada linggo. Sabi ko nga, next week, so araw-araw na lang siya nagta-chat, nagte-text. Nag-aalinlangan pa din ako kasi nga syempre, maglalabas ako. Kahit pag gaano kamura, kataas yung perang ilalabas mo, still maglalabas ka pa din. Sinasabi na kasi na parang wala na daw siyang savings, wala na siyang funds, namatayan daw siya, kailangan niya ng help. Then ayun, naawa na lang ako, kaya ako sinend muna yung bayad bago niya ako bigyan ng mga content or ng script. Sabi ko, kuya, okay lang kahit wag mo muna akong masendan ng script this week and next week kasi nga hindi pa galing yung ilong ko. Pero dahil grabe naman, halos mag-iisang buwan na hindi na nagparamdam. Chinat ko siya, tinext ko siya, wala na siyang Viber, nawala na siya sa Viber. Then boogs, after mga 1 buwan, wala na. Hindi na siya nagpaparamdam kahit i-chat ko, kahit i-text ko, wala na talaga. Kaya hindi ko alam kung na-scam ba ako o nakatulong ako sa mga problema niya kasi sabi niya hirap na daw siya. Hindi niya daw alam kung masasurvive na yung 1 linggo. Wala naman akong kahit anong galit, no? Sa akin lang, awareness lang sa mga content creator na kagaya ko. Hindi ko sinasabi na kapag may nag-send sa inyo, eto agad yung tinutukoy ko yung nangyari sa akin. Siguro maging aware lang tayo or wag masyadong mag-trust and magpadala sa awa. Kasi syempre at the end, ikaw pa din yung mawawalan. Ikaw pa din yung possible na maloloko. So ayun, wala na ako iba sasabihin. Kundi kung napapanood mo to, tulong ko na lang yan sa'yo. Good luck sa future. Ikaw na bahala. Okay? Tinan mo, pati hanggang huli, inisip pa rin kita. Visit ka. Basta ayun na sa mga content creator na kagaya ko, maging aware, maging matalino, sa kahit ano pang situation. Huwag magpagaya dito. Yun lang.